Sagabos. Ako po si Dr. Crizel Obrero. Ako po si Dr. Nino Martin Obrero. Ini po ang Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ito ang sinag ng aming araw. CSPC stands out kasi we're basically in between Legazpi and Naga City. So, for us, we get to serve all those students who cannot afford to be in the cities. And we give them the opportunity to learn more about entrepreneurship dito mismo sa district ng Rinconada. Since 2018, kasama na po ang social entrepreneurship as a course sa BS Entrepreneurship Program Curriculum. So talaga pong core course na ang social entrepreneurship. Now, na-offer po siya noong 2018 dun sa curriculum namin, pero naituro po siya 2020. Yun po, ever since integrated na ang BS, ang social entrepreneurship as a course sa curriculum po namin. Bakit social entrepreneurship? Kasi you don't just do business for profit. Ang kagandahan kasi ng social entrepreneurship is matuturo mo sa students na pwede ka namang magnegosyo na may profit, pero at the same time, you are responsible helping communities and the marginalized. Actually, pag kinanta mo yung aming hymn, may nakalagay doon, entrepreneur, technical, vocational entrepreneur. So, talagang embedded siya sa amin in this particular advocacy. Kasi in Rinconada, these are more likely farmers, yung mga communities. And when they send out their children to CSPC, we get to teach them how to become social entrepreneurs. And makikita namin na may mga resources na pwede nilang magamit, na pwede nilang inegosyo at pwede nilang i-improve. So that's one of our mission. Mandate namin, kasama po doon yung extension. So, kailangan po talaga namin mag-provide or kasama po sa trust namin na tumulong sa community. And I think one of the best strategy is to cultivate social enterprises. Pero I think what we did po is pinakauna, we leverage on our faculty. Lahat po ng faculty namin sa BS Entrepreneurship Program may doctoral degree, at the same time nagtitake ng doctoral degree para lang po ma-boost yung credential namin. And also, we engage in marketing campaigns kasi minsan po talaga nagiging least priority yung pag-enroll sa program namin. So, kailangan namin ipakita na ready yung faculty namin to teach. That's why we are very thankful nga po nung nagkaroon ng BPIC ng for educators. Kasi parang naging siyang additional qualification namin na mas mapaganda po talaga yung delivery ng program. Pag merong isang magulang na nagninegosyo, usually tell them, why not yung succession planning, ituloy-tuloy nyo na. Baka may anak kayo na gustong mag-aral sa amin about business. So far, we have several na we can say na naging successful. Meron kami a handful na sila na talaga yung after they graduate, sila na nag-take over dun sa small business nila. Kasi, well, sabi ko nga, we are in between Legazpi and Naga. All students would want to go to these cities, no? So urban areas. But if we could get them to stay here and help grow their own businesses, and for me, mas malaki yung tulong nun. So feeling ko we are at a certain point na nagagamit na namin yung leverage na. Sabi nga ni Ma'am Crizel, we are really looking for faculty that are aligned. They have more trainings. So since nakikita yan ng mga community, so they're sending their children to CSPC. So eventually, may succession planning. Matutuwa ka na lang. Kami kasi we're happy. Like, out of 50 students, isa lang dyan yung mag-decide na let's do a business for social entrep. Like, they wanted to, yung mga retaso na damit, gagawin nilang bag. For us, it's already a success story. For me, yung nakakakot ng attention nila siguro is yung how they can also help their community. Kasi when you look at their products, yung mga ibang students namin, they're trying looking at ano yung resources natin at yung mga problema sa community na pwede nating masolusyonan. And feeling ko that yun ang nakakataba ng puso sa mga students. My name is
is Revalen Ruth Sunshine, a fourth year BSN Prep student here in CSPC. And I am the representative for HYA or Haya Paper Crafts group. Most likely po kasi yung family ng father side ko is NTREP, so isa sila sa mga naging inspiration ko. Working on my own business, not for others, yun yung gusto ko. Hindi kailangan na motivated ka everyday para productive ka, you need to work out. This is made of water hyacinth. So yung inspiration po ng product namin is ang water lily na nagiging problem nila sa sa transportation nila. Hindi siya nabibigyan ng pansin ng mga local governments. What if gawin natin siya ng isang bagay na kagamit-gamit? I'm Lynn Shikazine Murata po, and I'm the General Manager po of Patchista. Ang business po namin is patch bag po, made of denim, and ang added value niya po is embroidered design. Mayroon po akong sariling small business which is crochet po, and kaya po embroidery din po yung naano ko po dito since hilig ko rin po yung pagtatahe, kaya isa ko pong na po sa business group po namin. Yung vision po kasi namin is to be sustainable, to be the leading brand of eco-friendly bags na committed po in creativity and quality while empowering the community. Kasi po, ang isa po sa goals po namin is mag-hire po ng employee, yung mga mananahi po. We are po ang Polishine Shoe Polish Manufacturing Company. Kami po ay nag-offer ng eco-friendly coconut shoe polish po, which is made out of coconut shell charcoal po, yung main raw materials po namin. First po, na pag nakaisip ka po ng business idea, dapat desiduda ka po, gawan mo po ng paraan para mas makamap mo po yung business para makapag-create ng other kind of product. After graduation po, ang planning po namin dito is makapag-partnership po ma'am sa mga eco-conscious na customers, tas yung mga company, tas store, balak namin mag-provide sa kanila ng product namin. We are Ecogon, where creativity meets craft. We sell here the Ecogon. It is made of cogon sheets, the talahib. It is an invasive grass. Nakikita lang po natin siya sa surrounding natin and wala po siyang sense sa atin. So, we made an idea na how we can make this useful. So, gumawa po tayo ng Ecogon lamp and it can be anything. It can be packaging, it can be in the stationery, the journal, the diaries. Pinili po namin ang lamp kasi po, we want to promote din naman yung mga supplier namin. May supplier po kami, yung beneficiary po namin yung Bulama Sari. Personally po, I want to be a business owner po talaga. And I know business is not about profit. It is about helping others, building connections with others, and I know it can help the economy po na mag-grow pa. Flexible naman po kasi yung Ecogon sheet. So, marami po kaming pwedeng maging market doon and mataas din po yung chances na maging successful yung business namin. We are Revive. It is made of upcycled denim bags. It is from the thrifted store and also discarded denims. We are making a bag from memories. Yes, so the lectures and advices na tumatak po sa akin is first, if you have this potential or you know that your idea have potential, just go for it. I believe because here in our bags, we are promoting sustainability and of course, we are reducing textile waste because waste is only waste if we let it be. I believe in our members, our product, and I believe that after we graduate, we can be the one to produce this upcycled denim bag, not just here, but also internationally. So abangan nyo yan. For me, ang pinaka nagustuhan ko dun sa PPIC for Educators is yung na-meet namin yung mga SE champion sa buong Pilipinas. So, hindi na lang namin sila nababasa sa libro or sa internet. Nakita namin sila personally na online, natuto kami sa kanila. And I also like the learning management system. Kasi kahit po matagal na nababalikan namin yung mga materials, pati yung video discussion. So, sobrang nakakatulong siya to make sure po na nare-retain yung knowledge sa amin.
Kapag nagtuturo ako, mas nakukuha ko yung attention nila kapag nagdi-discuss ako ng mga SE na nadaanan nila, parang familiar sila. Like for example po, nag-mention ako ng one time ng social enterprise sa Masbate. May magsasabi, nakapunta na kami dyan. Ayan pala, SE pala siya. Parang doon po ako nakakakuha ng masyadong attention. Pag nag-a-attend din po kami ng mga training na binibigay ni Bayan, minsan ni BPIC and also ng ibang schools, nag-a-attend kami online, doon din po nakakakuha ko ng magandang reaction sa kanila. Yeah, we pitch for the Social Entrepreneurship Guidebook, Bicol Edition. We're really finding a hard time giving examples to our students na, oh, you become a social entrepreneurs. And the examples are coming from abroad, coming from Metro Manila. Sometimes we have to localize these things so that it's become more relatable. So, when we pitch for this, ang unang idea namin, dapat per province ng Bicol, merong representative, merong tinatawag na champion for social entrepreneurship. And their stories should be known. Kasi imagine if the students are listening and they're learning na, ay, Bicolano yan. Okay, taga dun yan sa amin. Parang it becomes more personal to them that if they can do it, pwede din natin gawin. Yung isa sa reason kung bakit gusto namin gumawa ng Social Entrepreneurship Guidebook dun sa grant na ibibigay ni BPI Sinag, kasi gusto naming maipakita yung mga champions ng social entrepreneurs sa iba't ibang provinces ng Bicol. Isa na rito yung mapupuntahan natin, yung Entrepreneurs Alumni Development Cooperative ng Legazpi. Mga entrepreneurship graduates po sila na nagtulungan para bumuo ng isang kooperatiba para tulungan yung mga kapwa nila entrepreneurs. First time po namin narinig ang BPI Sinag noong 2021 nung nag-attend kami ng Social Entrepreneurship Summit, Philippine Summit. Doon namin nakita na madami ng mga initiatives pala na ginagawa ang BPI Sinag para matulungan yung social enterprises sa Pilipinas. That's why nung narinig po namin na merong BPI Sinag for Educators, natuwa kami kasi ito na yung training tailored fit sa academe. So nag-decide po kami na mag-join dahil unang-una gusto namin i-improve yung delivery ng social entrepreneurship as a course dito sa CSPC. Kasi meron din naman po kami ginagamit ng mga resources na nagpapakita ng mga Philippine-based SEs and sa labas ng bansa, pero parang may kulang pa. Parang meron pa siyang pwedeng i-improve. Kaya po, nag-decide kami na mag-join dun sa BPI Sinag for My Educators. personal goal is hopefully in the next 3 or 5 years, we can offer masters in entrepreneurship. Kasi sa buong Bicol, only Bicol University is offering masters in entrepreneurship. And that's 2 hours from here. And you're coming from Naga, that's 3 to 4 hours. So if we could offer up masters in entrepreneurship, that will cater to, let's say, managers of MSMEs. I think mas maganda yun na we are trying to educate them to do social development businesses along that aspect. So yun, personal vision or goal. Ako po siguro na yung mga graduates ng BS Entrepreneurship Program namin, maging socially responsible sila. Hindi lang sila gumawa ng negosyo for the sake of their own selves. Mag-create din sila ng mga ways to help other people as well. I think po ang pinaka-main contribution ng CSPC, ng institution namin, is to make sure na yung mga estudyante namin aware talaga sila sa social entrepreneurship. At the same time, ma-appreciate talaga po nila yung value na ginagampanan nito sa society and sa economy. And after BPIC, napakalaking tulong po na nabigay sa amin kasi nag-improve yung way of teaching namin. Nagkaroon kami ng initiative to get to know Bicol-based social enterprises na supposed to be hindi namin naisip na gawin kung hindi dahil sa BPIC for Educators. And also, nag-expand yung network namin. Yeah. Hindi na lang po kami nakakakuha ngayon ng opportunities from BPIC, Bayan Academy, kundi nakikipartner na rin po kami dun sa mga institutions na nakilala namin during the training. At napakaganda po kasi hindi na lang kami yung tumutulong sa estudyante namin to learn. Parang community na po tayo na tumutulong na ma-educate po sila about social entrepreneurship. Yung mindset kasi ng Pilipino na magtatrabaho ka, ang hirap burahin nun eh. So, yung ginagawa namin nung sumali kami sa BPI Sinag, it's an uphill battle. Matagal baguhin yung mindset na ganun, na mag-aaral ako, magtatrabaho ako.
So what we're doing is we're starting it now. We're trying to localize it. Hindi man ngayon, hindi man sa next 5 years, pero yung kagandahan siguro na we are a part of this. Part kami ng Bayan Academy, part kami ng BPI Sinag, and sa CSPC on our own, kahit alam namin na well, hindi kami yung the best program ng school, but we're trying our best to educate the community, to educate the students na we can do this. May local social entrepreneurs. Marami tayo at marami sila. So if we can encourage the students, we can make them feel na posible palang maging social entrepreneur. Posible palang kumita pero tumutulong sa community. I think that mindset nagsisimula na yun the last 2 or 3 years, and we're excited na eventually with the support of you guys, Bayan Academy, BPI, we can continuously feed the students with the right content and the right knowledge about social entrepreneurship. Kami ang Camarines Star Polytechnic Colleges. Kakaiba